You're watching Hope Channel. Around the world. Isang muling mainit na pagbati ang aming ipinapabot sa inyo, mga giliw naming mga kaibigan, masugid na sumusubaybay sa programang ito. Isang karapatan at karangalan para sa amin na mag-asawa na kayo muli ay mapaglingkuran sa pamagitan ng ganitong uri ng programa. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Daniel Villoso, At ako naman si Meli Villoso. na maglilingkod sa inyo para sa isang serye ng pag-aaral na ito ay aming pinamagatang Buhay Pamilya. Dito pa rin sa programang Sa lilim ng Ebanghelyo. Alam natin mga minamahal, ng institusyon ng pag-aasawa, pagpapamilya ay napakamahalagang institusyon na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Subalit tayo ngayon ay namumuhay sa isang sanlibutan na sobrang hamon na ating hinaharap. At kung minsan ay nandyan ang pagkalito kung paano natin harapin ang mga problemang ito. Gayunpaman, ang layunin ng programang ito ay upang ating alamin mula sa salita ng Panginoon kung paano natin harapin at mabigyan lunas ang ating mga problema tungo lamang sa patuloy na pagtatagumpay ng ating mga samba-sambahayan. Subalit bago tayo magpatuloy, atin muna kayo hinihilingan na tayo ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat na sa araw na ito, muli ka namin kayong makasama sa aming pag-aaral. Amin hinihiling, Ama, na inyo kaming patnubayan, pagpalain, upang amin matalakay ang mga bagay sa tungo ng ikaunlad ng aming mga samba-sambahayan. Kung kaya amin hinihiling ang inyong patnubay at ang pakikisama ng inyong banal na Espiritu Santo sa amin ngayon. Tulungan ang bawat namin taga-subaybay, ang bawat sambahayan na nakikinig sa programang ito. Ito tangi namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, ang ating paksa na tatalakayin ngayon ay may pamagat sa wikang Ingles, for better or for worse. Sa hirap at sa ginhawa. Mayroon tayong batayan ito sa banal na kasulatan ng Panginoon na ito ay natala naman sa aklat ni San Matthew, kabanatang 19 at talatang 6. Ito ay babasahin sa atin ni Mrs. Villoso. Ito ang sinasabi dito, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ito yung huling bahagi ng talata. Na ang sabi roon, ang pinagsama ng Panginoon, huwag papaghiwalayin ng tao. Ang ibig sabihin, walang binigyan ng kapangyarihan sa lupa na papaghiwalayin ang pinagsama ng Panginoon. Sino man yan, korte man yan, tao yan man, ay bianan man yan, hindi maari. Samantalang ikaw ay isang tao, wala kang karapatan na papaghiwalayin ang pinagsama ng Panginoon. Mahalala ninyo mga kaibigan, yung 4 na layunin ng Panginoon, kung bakit kanyang itinayo ang pamilya. Una ay yung relasyon, di ba? Yung relasyon na tayo ay dapat may oneness. Na kung paanong ang Diyos, 3 persona, subalit iisa sila sa pagmamahal, sa karakter, ganon din dapat ang ating sambahayan. Ang ikalawa ay intimacy. Ang ikatlo ay procreation. Yung ika-4 ay stewardship o kaya yung pagiging katiwala.
At sa apat na ito, alam niyo ba kung alin talaga ang binabaka ng kaaway? Alam niyo sa palagay mo, ano ba talaga ang sobrang ginagawa ng kaaway para sirain? Siyempre sa pag-aasawa, ang relasyon ang pinakamahalaga. Relationship. Relationship kasi, mga kaibigan, ang siyang fondasyon. Oras na nagkalamat ang relasyon, apektado na ang lahat ng sangkap ng buhay pamilya. Masisira na yung intimacy, masisira na ang procreation, masisira ang stewardship kapag nasira ang relasyon. Kaya ito ang pinipilit na bakahin ng kaaway ng ating kaluluwa. Palibhasay ang marriage, mga minamahal, ang siyang isa sa pinakamagandang creation ng Panginoon. Hindi ito invention. Marriage is a creation of God. He created this for men. Ano po? It is the first God's gift to men. Ito ay yung unang-una na kaloob ng Panginoon sa tao. At alam ninyo yung unang kaloob, mahalaga yun. Sapagkat kapag kauna, ang ibig sabihin ay talagang yun ang pinakamagandang kaloob ng Diyos. Mayroon pang nagsabi sa akin, Mama, na marriage daw is the closest, the sweetest, and the strongest human relationship on earth. Ito raw ang pinakamalapit na relasyon, pinakamatamis na relasyon, at pinakatibay na relasyon ng tao na ibinigay ng Diyos sa lupang ito. Kaya mga minamahal, tayo mapalad. Katuparan yan, kayo at ako ay saksi na marami ng tahanang nasira, subalit hanggang ngayon, marami pa rin ang nananatiling matibay sapagkat ang talagang panukalan ng Panginoon, this institution would stay. Magsama hanggang buhay. Magsama hanggang buhay at talagang mananatili na institusyon na magbibigay ng magandang karanasan sa mag-asawa. Basahin mo nga, Mama, yung Genesis 1:31. Ano bang sinasabi roon? At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Napakabuti. Ito ay pagkatapos na lalangin ng Panginoon ang lahat, pagkatapos tao at ng kanyang pamilya. When God created man and his marriage, then God said, everything that I have done is very, very good. Kaya may nagsabi, marriage is the final act of God on earth for men, that when He saw it, He said, it is very good. Men and marriage are the crowning act of God's creation. Napakamahalaga ang marriage sa Panginoon. Kaya maalaala ko tuloy, tanong si Jesus ay narito sa lupa, ang unang-una na kanyang dinaluhan, Kasalan. isang kasalan, doon sa Kana ng Galilee. Galilea. Mangyari una ito sa creation, una rin sa redemption. Kaya napakamahalaga po ang relasyon ng pag-asawa. Kaya masasabi natin na ang marriage from the start is crowned with what? With stars. With stars, mga bituin. Talagang nilagyan ng Panginoon ng mga bituin yung magandang relasyon ni Adan at Hindi ni ba Eva. kasi yung tao ay crowning act of God's creation? Kaya yung marriage, parang isa na ring crown with many stars. Yan, kasi ang corona naman, putong mga minamahal, ay wala ring ganda yan kapag walang between. Kaya ang marriage from the start is crowned with stars. Tingnan natin mga minamahal. Genesis 2:22. Babasahin muli ang talata.
Genesis 2:22, makita niyo yung unang-unang star na binanggit ni Adan para kay Eva. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Okay, tuloy natin. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ano kaya, Mama, kung tumayo ako na si Adan? Ano? At ikaw naman ay si Eva. At pagkatapos na iharap ka ng Panginoon sa akin, ang sabi ko, ay sa wakas, ito'y buto ng aking buto. Laman ng aking laman. Anong maging pakiramdam mo? Aba, masayang masaya ako. Pero mo, kabuto mo ako, kalaman mo ako. Ibig sabihin, iisa tayo. Nandyan ngayon makita ko yung pagturing mo sa akin na bilang kakatawan mo rin. Napakasaya na isipin ng babae na siya ay mahal na mahal ng isang lalaki. Alam ninyo, mga minamahal, sana nagdaan na yun, sibilisasyon na yun. Na yung mga lalaki ay mababa ang pagtingin nila sa mga babae. Sana wag nang maulit at wag nang bumalik sa atin. Mangyari may panahon sa ating kabihasnan, mga minamahal, na mga babae parang instrumento lamang. They are all the lower citizen of the land. Mababa. At marami pa kung napapansin ng mga bansa na gano'n ang pagturing nila sa mga babae. Sila inferior. But if you go to the Bible, pag tayo pupunta sa Biblia, walang inferior, walang superior. Both of them are what? Equal. Adam and Eve were equal. Adam said, bone of my bone and flesh of my flesh. What a star in marriage, di ba? Napakabuti kung ganun sana ang mangyayari sa lahat ng mga mag-asawa, ano? Kaya lang sa ngayon, alam niyo may sinabi sila na if ever marriage was crowned with stars, now it's decorated with scars. Kasi kung minsan, ano, siguro yung sinasabing stars, alam mo, minsan naalaala ko yung isang lalaki, sabi niya sa asawa niya, bibigyan kita ng maraming bituin. At sinuntok yung asawa niya sa mata, talaga nakakita nga ng maraming bituin. Pero hindi yan ang tinutukoy dito na stars. No? Ay biro mo yun, bituin, pero nag-iwan naman ng maitim na bahagi ng Ibang kanyang klaseng katawan. stars yun. Ibang stars yun. Kaya ngayon ang nangyayari ngayon. Formerly, marriage was crowned with stars. Pero ngayon, Marami. scars na raw. Alam niyo yung scars? Ibig sabihin ay marami ng galos, Masakit yun. marami ng pilat, marami ng aray. Maraming umaaray. At tingnan natin yung unang aray ni Eva. Mayroong aray si Eva. Dito sa Genesis 3:18, nandun yung unang aray. Basahin mo nga, Mama. 3:12, tingnan mo. Chapter 3, verse 12 ng Genesis. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na sa akin makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Nako, nagbago na ngayon ang mga pangungusap ni Adan. Ang una niyan sinabi, siya ay buto ng aking buto, laman ng aking laman. Pero pagkatapos na may dumating na kasalanan, pumasok ang kasalanan, nandyan na ngayon yung unang scar. Sinisin niya na ngayon si Eva. Itong babae kasi, na ibinigay niyo sa akin. Para yung babae ang may kasalanan talaga, no? Ano kaya ang dating kay Eva yun? Pag ako ay sinisisi,
na masakit, masama ang aking loob. Kasi para bang nabawasan na yung pagmamahal. Ay dati, hindi ganyan ang salita sa akin. Pagkatapos, sisihin na ako. Kaunting pagkakamali lang, sisihin na ako. Masakit sa akin yon. Alam niyo ang katotohanan, mga minamahal. Ang paninisi ay doktrina ng kaaway. That is a human way of escaping responsibility. Yan ay paraan ng tao na takasan ang kanyang responsibilidad. Actually, si Adan ang dapat sisihin dito. Siya ang ulo ng pamilya. Siya ang dapat nabigyan ng medyo mabigat na responsibilidad. Kaya lang nagawa niyan sisihin. Mga minamahal, kung maalis lang ang paninisi sa tahanan, maraming suliranin ang malulunasan. Ang dahilan malimit ng sigalot sa pamilya ay yung ugaling paninisi. Pagdating mo sa bahay, nakita mo ang iyong anak, iniipo mo ang kanya, may lagnat. Ano kagad ang sasabihin ng tatay? Sabihin agad sa nanay, bakit may lagnat ito? Ano, pinabayaan niyo yata ito ah? Madali ba yun natanggapin ng babae? Aba, hindi madali yun sapagkat alam ng babae na siya ay ginagawa niya ang kanyang lahat ng paraan para alagaan yung kanyang anak. Ang paninisi kasi ay para bang tinitiyak mo na siya nga ang may kagagawan ng hindi maganda. Kung sino ang sinisisi mo, parang doon mo binubundon yung kasalanan. At yan ay pag-iwas sa responsibilidad. Kung maalis lang, mga minamahal, uulitin ko, kung maalis lang ang espiritu ng paninisi sa tahanan, ay napakaganda. Marami tayong mga sigalot na maiiwasan sa ating mga relasyon, sa ating mga tahanan. Ito ang unang-unang scar na napakalalim ang pagkabaon na hanggang ngayon minana ng tao. Kaya ang tao ngayon napakadaling manisi. Parang ang hirap tanggapin yung kasalanan, ano? Gusto mo, mayroon ka isang tao na ano, Parang nakakalamang ka kasi mama kapag ka mayroong kang masisi. Parang yun ang paraan para at least ikaw ay ma-absuelto sa responsibilidad mo. Manisi ka na lang. i-justify mo yung iyong sarili. I-justify. And self-justification is not healthy. Walang mariremedyohan ang paninisi. Sama lang ng loob ang lilikhain ng paninisi. Kaya mga minamahal, yan ang una na ating tandaan. Tigilan natin, bawas-bawasan natin yung paninisi sa tahanan at magkakaroon tayo ng lalo maginhawa na pagsasama sa ating samba-sambahayan. Mayroon kasi sinabi naman ang Panginoon kay Adan kung bakit ganon. Ang sabi roon sa Genesis 3:18, basahin mo nga mama yung Genesis 3:18. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Ito ang sinabi naman kay Adan. Mula ngayon at sabi na kinig ka sa tinig ng asawa mo, sisibol na ngayon ang tinig, ang dawag sa parang para sa iyo. Ikaw ay gagawa sa lupa na maraming tinik. At alam niyan tinik mga minamahal, hindi lang masumpungan ngayon sa mga halaman, nasusumpungan sa relasyon ng pamilya. Maraming tinik ang ating inaani. Kaya ang relasyon o ang marriage, yan talaga ang pinabaka. Napakarami na dumarating na pana ng kaaway sa marriage. Satan would like to destroy marriage. But praise God, marriage is still with us. At dito pa rin tayo nananatiling masaya sapagkat Diyos ang nangangasiwa ng ating mga samba-sambahayan. Kasi yung relasyon ba, pag yan ang nasira, para ba yung naputol, yung tali, ano? Kung sa kadena ba yung isang link na alis,
ay di wala na. Damay Hindi lahat. na, hindi na matibay. Damay lahat. Damay lahat. Alam niyo, ako'y bumabasa minsan ng isang lathalain. Ako'y nagitla sa aking nabasa. Ang pamagat ay anguished hearts. Mga nananaghoy na mga puso. Mga lupaypay na mga puso. Ang sabi roon, sa wikang Ingles ay, unthinkable as it is. Parang hindi ka panipaniwala. Subalit sa pagsisiyasat sa pag-aaral, it reveals that the family is the single most violent place in society. Wow! Ang sabi doon sa pag-aaral na yun, nasumpungan nila ng pamilya pala ang pinakamagulo. Na doon nangyayari ang mga matinding sakitan. Kuminsan ang sabi doon, violence in any form, like verbal, pagsasalita, physical, pananakit, emotional, damdamin, active or passive neglect, yung pagpapabaya. Doon pala naghihirap ang mga samba-sambahayan ngayon. Sex, maraming nag-a-abuse sa sex. Kaya tama ang nilalaman ng lathalain ngayon. Ito'y nakikita ngayon. Marami ng mga abuse women. Mayroon din kayang abuse men? Eh, mayroon din siguro kasi mayroon mga babae din kuminsan na napakatapang. Matapang. Kaya yung lalaki, kuminsan nagpapapasensya, pero nag-a-abuse yung mga babae. Pag masyadong mabait yung lalaki, inaabuso ng babae, ang kabaitan ng lalaki. At anong kasangkapan niyo mga babae kuminsan na parang umaabuso rin para maramdaman ng lalaki na medyo siya'y inaayawan? Yung kuminsan hindi kami kikibo, kahit tanungin nyo, ayaw namin kumibo. Eh hindi maintindihan ng lalaki kung ano yung atin hindi pagkibo. Hindi nila maunawaan ano ba ang dahilan, bakit kaya ganyan, di kumikibo. At isa pa kuminsan yung yung pananakot. Tatakutin nila yung lalaki. Either nga sabihin na mag-suicide o lalayas. Abuse yun. Kasi hindi kuminsan maunawaan ng lalaki. At saka mayroon pa kayong ginagawa na pananakot. Iba yun. Oh, Yung outside de Colombo. outside di Kulambo. Sasabihin niyo, kulang ang ibinigay mo sa akin na sweldo. Maliit, manipis yung sobre. Outside di Kulambo ka. Ay nagdududa siguro kung saan dinala yung ibang laman ng sobre. Ginagawa ninyo naman na parusa yun. Kakalabit-kalabit ang asawa ninyo. Ay, pagod ako. Maganon ba na parusa? Abuse ngayon. Kaya marami ring lalaking na-abuse ngayon. Hindi lang ang mga babae. Men are also abused many times by women. Pero alam mo sa amin mga babae, yung emotional abuse, napakasakit. Yung bang hindi ka masyadong papansinin kuminsan ng asawa mo, mas mahalaga sa kanya yung sports, mas mahalaga sa kanya yung kanyang sasakyan, mas mahalaga sa kanya yung kanyang mga kaibigan. Napakasakit yun. Kahit na hindi kami sinasaktan physical, pero yung emotion namin nasasaktan. Ano kaya talaga ang dahilan dito? Sino kaya ang dapat sisihin? Ano ang dahilan at may mga abuse na nangyayari? Ano kaya ang dahilan? Kuminsan kaya ang yung relasyon, nawawala kasi yung relasyon, nagkakaroon ng yung loose relationship, ay maaring napapabayaan kuminsan yung atin tungkulin sa Panginoon una. Aha. Kasi ang Panginoon ang siyang, kung ang Panginoon ang sumasagitna sa ating relasyon, tayo ay magkakasundo, tayong mag-asawa, at magiging masaya ang ating tahanan. Alam niyo, minsan ako'y nakikinig sa isang seminar at mayroong binaybay yung lecturer na ang isa raw na dahilan ng mga abuses ay doon sa
nasa kalagitnaan ng salitang sin. Mhm. Ano ba yung spelling ng sin? S-I-N. Ano yung nasa gitna? Di I. I. Anong ibig sabihin ng I? Si ako. Ay, si ako. Yung pride ba? Mm. Ha? Alam niyo, spelling niyo yung pride, mga minamahal. Anong nasa gitna na letra? Pareho pa rin. I. Even in what? Sin. I. Yung bang kapag tayo ay hindi umamin ng ating ginagawa, we justify, naninisi tayo. Yan ang isang paraan ng pag-abuso. Nandyan yung pride. Nandyan yung pride. And pride, mga minamahal, ay isang talagang kasalanan na kung maari ay ating iwasan. Kaya naroon ang author ng I. Sino yon? Sino pa bang iba pinagmula ng ganyan? Siyempre, yung ating kaaway, si Lucifer. O si Lucifer. Si Lucifer, alam ninyo, siya ang unang gumamit ng I. Ano po? Kaya siya ang ama ng kasalanan. He is the father of lies and sin. Mangyari because of pride. Pride is the culprit. Pride. Kaya nasisila ang relasyon ay dahilan sa kay ako. Ako. Yung bang damdamin na ako ang pinakamabuti. Ako ang tama. Ikaw ang marunong. Yan. Akong naghanap buhay. Ako ang dapat masunod. Mga ganun ba? Yun ay mga spirito na hindi dapat. Pride is the one that is killing many relationships. Self-opinionated. Self-centered. No po? Selfish. Irresponsible. Yung bang pagkuha ng number 2, hindi ba yun ay display ng pride? Oo, talaga. Ibig sabihin, aba, macho ako. Maraming makagusto sa akin, kaya pwede lang siya kumuha ng isa pa. Talagang pride yun. Para mapatunayan na siya ay lalaki. Tunay Ito na lalaki. Ay kukuha siya ng number 2, kuha ng number 3, because Lalo na kung may pera, kaya ko naman eh. kaya ko naman buhayin eh. Oo. Ay kung magkaanak man, pwede ko naman tustusan eh. See? All because of pride. Kaya iwasan natin ang pagmamalaki. Insensitive, ha? Unforgiving, ayaw magpatawad. Kaunti lang na kasalanan, talagang matagal bago magpatawad. Teka, na-mention mo yung insensitive. Ay, katulad kanina, pag kumuha siya ng ibang number 3 o number 2, ay he is not sensible to the emotion of his wife. Hindi niya naramdaman na masakit para sa babae yun. Masaya siya. Pero yung sa babae ay, Okay. And that is pride, di ba? That's pride. Pagmamalaki. Vindictive. Ha? Yun din palang, Juan, mama, yung maramdamin. Ay, pride din pala yun. ay talaga pride yun. Oo. Ayaw Yung- niyang magpatalo, ayaw niyang, Kaunti lang na bagay, nagtatampo na. Ay, pride pala yun. Hindi pala maganda yun. Yung kaunti lang na bagay, ayaw nang umimik, hindi lang mapagbigyan, nagtatampo na. Ay, pride din pala yun. Akala ko ang pride lang ay yung, hindi talaga pala. nagmamalaki. Pati yung unforgiving, pati yung matampuin, that's all display of pride. Kaya iwasan natin mga minaman. Pride is the culprit in many of our maladies in our homes. Ito ang isang bagay na dapat mabago sa atin. Masira sana ang pagmamalaki sa ating buhay. At mayroong alternative kasi na ginagawa ng tao. Para makaiwas daw sa ganitong mga responsibilidad, mayroon silang ginagawang alternative. Ang una ay yung tinatawag nilang
live-in. Ha? Oh, live-in. Oo. Tama ba yun? Yung live-in na yun? Naku, paano yun? Hindi sang-ayon sa Bible yun. Para bang, ay pag live-in yun, ibig sabihin, nagsasama na sila na not sanctioned by marriage. Di ba? At ano yun? Hindi tama sa Bible yun. Wala yung ganun sa Bible na live-in. Ibig sabihin, para ba yung nagsasama na, siyempre pang nagsasama na, mayroon may relasyon siyempre, may mga nangyayari, para kayong nagkaroon na rin ng, ngayon may mga term na nga, mga trial marriage. Ganun yun siguro. Oo. At saka alam mo yung live-in, ay yun ang tinatawag nila na with promises but with no commitment. Maraming pangako pero walang pagtatalaga. Wala kami Ano? panghawakan noon. Walang panghawakan. At yun ay hindi kasal. When there is no commitment, there is no marriage. At pagkatapos, sila ay magtatabi. Gagawin nila ang ginagawa ng mag-asawa. Yan ay kasalanan. Kasalanan talaga. Yan ang tinatawag na fornication. Yung ang premarital sex ay fornication yun. Dapat ang gawain lamang ng mag-asawa ay gagawin nila kung sila'y talagang nakasal. Outside of marriage, sex is unclean, dirty, And it is a sin. and it's a sin. Kaya iwasan natin ang live-in. It is not good. Napaka-insecure ang sino mang nasa live-in situation. Insecure na nga yung babae, insecure pa rin ang mga anak. Lalo na kung magbunga ang kanilang pagsasama, kawawa yung mga bata. Kawawa mga bata. Wala silang katiyakan na mayroon silang pangalang marangal kasi live-in lang ang mga magulang. Meron akong kaibigan na gano'n ang nangyari. Kaya yung anak niya, sabi ko, ano ngayon yung apelyido ng anak mo? Ay di sa akin. Sabi ko, ay paglaki ng anak magtataka yan. Bakit ka pareho yung apelyido nyo ng nanay? Ay paano? Sabi niya, hindi niya alam kung kanino niya nga apelyido yung bata. Wala yung asawa niya eh. Hindi naman sila legal eh. Oo. At alam nyo, may mga bagong katwiran ngayon na pwede raw na isunod na lang ang apelyido ng bata doon sa Sa apelyido nanay. ng ina. Pero it's never sanctioned by the Bible. Kinakailangan na ang isang bata ay mayroon siyang kilalaning ama, mayroon siyang kilalaning ina. At mayroon pang ikalawa na paraan ng tao. Ito yung tinatawag na alternative ng tao. Ano yun? Divorce. Diba? Ito yung paghihiwalay. Nagkaroon ng pag-aaral ito as early as 1920 raw sa Amerika. Nasumpungan nila na 1 divorce for every 7 marriage. Yun. Sa 7 kinasal, May isang nag-divorce. may isang nag-divorce. That is as early as 1920. Ang tagal na noon, di pa Ang tayo tagal na pinanganak. noon. 1940 naman, 1 for 6. Umuunti yung nananatiling kasal. Tumataas yung nagdi-divorce. At mayroon daw isang hula na ngayon, mas marami na ang divorce Kaysa kasal. kaysa kasal. Sa Las Vegas daw, mama, nabasa ko sa dyaryo, ang divorce court ay open 24 hours. Biro mo yun. Parang wala nang kahalaga yung pag-aasawa. It's so fragile, mama, ngayon, ang kasal, pag-aasawa sa marami mga bansa. Kaya marami ngayon mga families nagsasuffer, pati ang mga bata, nakakaawa sila. Kakaawa sila. Magkakasal sila ngayon. After few hours, they go back to the court and ask for a divorce. Nakakalungkot. Talaga namang napepeste na tayo ng mga divorces. Mga minamahal, mayroon kasing isang bagay na sinabi ng isang manunulat, divorce is a escape mechanism that is of the poorest of all human
remedies. Ito raw ang pinakamahina na paraan ng pag-solve ng problema sa pamilya, yung divorce. May problema raw, divorce ang solution. No. Divorce is not a solution. It is not a solution. Hindi makakatulong yung divorce Oo. sa problema, lalong makakadagdag at marami pa ang nadadamay. Kasi mayroong pinagbabasihan daw sa Biblia eh. Basahin mo nga mama yung Matthew 19. Ha? Mayroon kasing sinabi diyan na pinagbabasihan na biblical daw yung divorce. Tingnan natin. 19 verse 8. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae. Ngunit, buhat sa pasimula ay hindi gayon. Ayun. Nasa Biblia naman, ang sabi raw ni Moses ay pwedeng mag-divorce. Pero sabi ng Panginoon, dahilan lang sa katigasan ng iyong ulo. Kaya Mapilit Mapilit sila. Kaya pumayag si Moses. Pero kung ako ang iyong tatanungin ang sabi, mula pa nung pasimula, ay wala yun. Wala sa panukala ng Panginoon yun. Kaya, mga minamahal, huwag nating isipin yun. Masasabi bang kaya tayo nag-divorce ay dahilan sa matikas ang ulo natin? Huwag naman sana, ano po. Sapagkat may payo po si Apostol Pablo sa atin. 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Ano ang payo niya sa atin? Ito ang sinasabi dito. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at sa kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. Kaya alam niyo mga minamahal, bilang ministro, hindi pa ako nakapagpayo ng paghiwalay. Kung pagbabatayan din lang ang salita ng Panginoon, ang remedyo ay reconciliation. Ang pagkakasundo. Pagtatapat, pagpapatawaran. Yan lamang ang ibinibigay ng Biblia na solusyon, ang pagkakasundo. Paano yun kung talagang hindi magkasundo silang dalawa? Laging away ng away. Di mabuti na lang maghiwalay. Pwede ba yun? Muli, hindi ba yun ay Pride? Pride? Kaya ayaw humingi ng tawad yung isa. Ayaw namang magpatawad yung isa. Both of them have the seed of pride. Kung mapapayag lang sila at mayroon lang magpapakumbaba, reconciliation is always possible. At siguro mabuti kung sino ang may kasalanan kasi humingi ng tawad. Mag-usap na, magpakumbaba siya, humingi siya ng tawad para magkasundo sila. At maari rin na kahit na yung pinagkasalaan, siya pang mauna. Kasi siya ang lalong nakakaunawa. Ganon ang ginawa ng Panginoon, di ba? O yan ang ginawa ng Panginoon. Siya pang nagpakumbaba. At siya ang gumawa ng paraan para mag-reconcile tayo sa Kanya. Hindi ba sabi nga, the enlightened person, siya ang nakakaunawa eh. Kaya, yung isa na ayaw magpatawad, ay hindi siya enlightened. Hindi siya enlightened. And be sympathetic to them. Those who are not enlightened, please don't condemn them. Sympathize with them. At kung ikaw ang higit na nakakaunawa, ikaw na mauna. Ikaw na mauna para kayo ay magkasundo. Teka, may sinasabi ko minsan kasi doon sa mga divorce, sabi, ay ako ay innocent party. Ano ba yung innocent party? Wala ba siyang kinalaman doon sa kanilang paghiwalay? Sa aking palagay, mama, ay walang inosente sa kanilang dalawa. Anything that happens, there is a cause. Mayroon at mayroon dahilan. Kung siguro yung lalaki ay gumawa ng isang masama, ay dahilan na rin siguro sa pagkukulang ng kanyang asawa. Kaya kung tatanungin mo, walang inosente sa kanilang dalawa. Oh. Both of them are guilty.
Both of them Kaya are walang guilty. magrarason na siya ay innocent party, ano? No innocent. Kaya mga minamahal, pakinggan natin yung sinasabi ni Billy Graham, isang evangelist na napakatanyag at pinaniniwalaan ng kanyang mga salita. Ito ang kanyang sinabi, "A broken home is never good for children or for anyone else. And all that divorce does is dissolve the marriage." That's all. It rarely solves the problem. It is frustrating to children, and it makes them feel insecure. It goes against the words of Jesus. Oh, napakalinaw. It goes against the words of Jesus. Kaya hindi talaga solusyon ang divorce. Wala yun. Wala, hindi solusyon. Ang isa pang ginagawa na escape ay yung tinatawag na stand-off relationship. Yung bang pagtitiisan na lang. Kahit Pagtitiisan. na anong ginagawa, pagtiisan na Magtiis lang. Kasi nakakahiya eh. Ay, mayor ako. O eh, alangan naman na mapapahiya tayo sa publiko. Mayor yan, naghiwalay. Kaya alang-alang sa posisyon, tayo, magtiisan na lang. Siyempre, para hindi siya masira sa tao, Oo. sa mata ng tao. Kuminsan, dahilan sa trabaho. Oo. Abay, ministro ako, alangan naman. Eh di masisira Lalo naman na tagapayo ka, no? Oo, tagapayo ka, tapos hindi mo mapayo ng sarili mo. Kaya, sige na lang. Pagtitiisan. Ito ba yung nagtitiis at pinagtitiisan? Para ba yung sasabi na nagsasama sila sa isang bahay, pero hindi man lang nag-uusap? Divorce Parang yun. hindi magkakilala, oo. Divorce yun yan, ang pinakamasamang divorce. Nandun sila, pero divorce. Magkalayan damdamin. Kahiwalay pa kuminsan yung kaldero, eh. Alam mo, mayroong isa kong napakinggan na speaker. Gumamit siya ng ilustrasyon. Mayroon daw mag-asawa na 75 years na silang nagsasama. At ang sabi raw na nag-interview, "Sir, what's your secret? Why you have remained 75 years in relationship?" "Well, simple," sabi niya. "Nagkasundo kami na ang lahat ng minor na decision, kanya. Yung major na decision para sa akin. Yun ang aming pagkakasundo. At ako'y nagpapasalamat," sabi niya, "na sa loob ng 75 taon, walang major decision." Ibig sabihin, talaga namang kontrolado Ang babae pa rin. ang babae pa rin. Yeah. Yun ang tinatawag na 70 taon na nagtiis, 70 taon na pinagtiisan. Mayroon mag-asawa akong narinig. Kinasal mo yun eh. Nagkaroon sila ng 50th anniversary. Nung aking tinanong, sabi ko, mabuti, nakaabot kayo ng 50th anniversary. Sabi sa akin ng babae, aba, 50 years kong pinagtiisan yan. Ay, biro mo yun, nagtiis ka ng ganun kahabang panahon. Mga kaibigan, huwag kayong magtiis. Huwag din sana tayong pinagtitiisan. Wala tayong karangalan. In fact, this is a deception, di ba? Sa publiko, kunwari, sweet na sweet, holding hands pa. Pakitang tao. Pakitang tao, yan ay lahat pagsisinungaling. Hindi dapat yun. Kaya ang kinakailangan ay, kung mayroon tayong mga problema, let us help us ourselves by calling on God. And He will make us humble. Let us humble ourselves, be willing to ask forgiveness, and be willing to forgive. Hindi ba sabi nga, the best solution sa ating mga problems is through our knees. Yeah. Iluhod natin at Iluhod hingi sa natin. Panginoon. Kaya kaibigan ko, tanggapin natin ang mga katotohanan. Mayroong 5 na suggestion namin sa inyo para maiwasan nyo ang sigalot sa bahay. Ma-solve ang mga problema. Una, accept the fact that there is no perfect marriage. Walang sakdal. Hindi kayo nag-iisa kung may problema kayo. No. You have a partner. Tayong lahat ay may problema. But don't sleep over your relational problem. Thorns will multiply overnight. Ang
Ang ibig sabihin, kung may problema, huwag patagalin. Huwag. Huwag mong tulugan yung problema. Huwag tulugan. I-solve. Ha? Huwag magkatalikod na matulog. Kasi kinaumagahan, nag-multiply na O nga. nang multiply na. Lalong tatampo yung babae. Lalong magtatampo. Be humble and honest and open. Be open to your wife or to your husband. Ikaapat ay, ask help from trusted people. Okay? Kapag mayroon kayong mapagtitiwalaan na isang ministro kaya, kakilala na maaaring magpayo sa inyo, ay humingi kayo ng tulong. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong kung kinakailangan ninyo. Ask help. And then 5 is, be willing to forgive as Christ have forgiven you. Yan. Kaya mayroon kaming payo sa inyo. Put a star in your marriage. Number 1, be sensitive to each other's needs. Number 2, spend quality time with your partner and with your family. Number 3, be willing to make adjustments for some individualities. And number 4, respect each other's rights and ideas. Kapag ka ito yung star, S means be sensitive, T means give time, A is be willing to make adjustment, and R means respect each other's right. Mga minamahal, isang pagkakataon namin na makapaglingkod sa inyo, na tayo sana ay manatili anuman ang pagsubok na darating sa atin. Ang sabi ay, stay married for better or for worse, till death do us part. Kaya ito ay isang pamanhikan ng Panginoon sa atin. Walang imposible sa Panginoon. There is no problem that God cannot solve. For there is no sinner that He cannot love. There is no sin that He cannot forgive. Kaya sa panahon ng crisis, make Christ the answer. In times of crisis, Christ is the answer. Manalangin po tayo. Dakila po namin Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Palibhas ay nabubuhay kami sa isang sanlibutan na nahulog sa pagkakasala. Di kami makaiwas sa mga suliranin, mga problema, lalong-lalo na sa aming mga samba-sambahayan. Panginoon, naglipa na ngayon ang mga tahanan ng tagumpay ang kaaway. Nandyan ang maraming mga tahanan na tumatangis, mga bata sa lansangan bunga ng paghiwalay ng mag-asawa. Panginoon, sana naman ang mensaheng ito na aming napag-aralan magsilbi na gabay sa aming buhay. Lalong-lalo na sa mga kabataan na nag-iisip na lumagay sa relasyon ng pag-asawa. Isaalang-alang nila ang mga prinsipyong ito. Ganon din ang mga samba-sambahayan, mga asawang mga lalaki, mga asawang mga babae. Sana naman huwag naming isipin ang bagay na hindi makatwiran, ang paghiwalay o kaya pansamantala na pagsasama. Manapay sa aming isipan, manalig kami ng institusyon ng pag-asawa ay aming tangkilikin sa panahon ng hirap at sa ginhawa, na tanging kamatayan at kamatayan lamang ang maaaring mapaghiwalay sa pinagsama ng Panginoon. Panginoon, tulungan po kami. Sana'y basbasan ang aming napag-aralan. Tulungan ang bawat nakinig. Sana'y tumanaw kami sa hinaharap,
mayroon pa rin pag-asa, anuman ang suliranin ng aming mga tahanan. Kayo sana ang magdulot ng lunas na ito, sapagkat nais namin na kayo malawalhati sa samahan ng aming mga pamilya. Salamat po muli na inyong dinidig ang aming dalangin, sapagkat aming hiniling ito alang-alang pong lahat sa kabanal-banalang pangalan ng mananakop naming si Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyo mga taga-subaybay namin sa programang ito. Kami natutuwa na makatulong sa inyo sa ating mga sambasambahayan. At sa susunod pa natin ng mga pagtatalakay, nais namin kayo anyayahan na sana'y subaybayan nyo kami sapagkat marami pa tayong mga tatalakayin na makakasolve sa mga problema ng ating mga sambasambahayan. Kaya sa muli, amin kayo inanyayahan na atin subaybayan ang programa naming Buhay Pamilya, dito pa rin sa lilim ng Ebanghelyo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers,
there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. You're watching Hope Channel,
around the world.